Isang malakas na kalabog ang bumasag sa marangyang katahimikan ng gabi. Napatigil ang malamyos na tugtog ng biolin. Natigilan ang mga bisitang nagtatawanan. Ang kanilang mga kopita ng champagne ay nanigas sa ere. Lahat ng mga mata ay napako sa pinanggalingan ng ingay. Sa VIP table kung saan nakaupo ang taong pinakamakapangyarihan sa silid na yon. Si Don Ernesto Alcantara. Nakatayo siya o pilit na tumatayo habang sapo-sapo ng kanyang personal na alalay ang kanyang balikat. Sa sahig, basag ang isang porselanang mangkok at ang makapal at mabangong herbal soup ay kumalat sa mamahaling carpet. Ngunit hindi ang nabasag na mangkok ang sentro ng atensyon, kundi ang isang maliit na bata. Isang batang lalaki na may marungis na damit at magulong buhok, nanginginig sa gitna ng lahat. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Siya ang tumabig sa mesa. Siya ang dahilan ng lahat ng ito. Napabuntong hininga na lang si Don Ernesto. Kanina lang, bago ang lahat ng ito, nakaupo lamang siya roon, pinagmamasdan ang mga ngiti at pagbati na kailanman ay hindi umabot sa kanyang puso. Ang ingay ng mga tawanan at kwentuhan ay tila isang malayong alingawngaw na hindi man lang nakatawid sa pader ng kalungkutan na matagal na niyang itinayo sa paligid ng sarili. Isa na namang gabi, isa na namang pagtitipon, isa na namang paalala kung gaano siya nag-iisa. "Sir, okay lang po ba kayo, Lolo?" Ang boses ng kanyang pamangkin na si Brian ang pumunit sa kanyang pag-iisip. Lumapit ito, puno ng pag-aalala ang mukha, at marahang inalalayan siya pabalik sa upuan. "Ano ang nangyayari rito?" tanong ni Don Ernesto. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng awtoridad. "May isang batang kalye na bigla na lang sumugod dito, sir." Sagot ng isang security guard. Hawak na sa magkabilang braso ang bata. "Pasensya na po, hindi namin namalayan." Pumiglas ang bata. "Hindi po, hindi po." Sigaw nito. Ang boses ay basag sa pag-iyak. "Kailangan niyo pong maniwala sa akin." Napakunot ang noo ni Don Ernesto. Tiningnan niya ang bata. Payat ito. Marahil ay 12 taong gulang. Sa kabila ng dumi sa mukha nito, mayroong isang bagay sa mga mata nito. Isang bagay na pamilyar. Isang tapang na nababalutan ng takot. "Brian," mahinang sabi ni Don Ernesto. Hindi inaalis ang tingin sa bata. "Ang sopas ko. Ikaw ang nag-abot nito sa akin kanina." "Oo po, Lolo," sagot ni Brian bahagyang nautal. "Paborito niyo po kasi iyan. Pinaghanda ko pa po yan ng espesyal." Isang maliit na aso, ang alaga ng may-ari ng restaurant, ang masayang tumakbo papalapit sa natapong sopas. Nagsimula itong dilaan ang makapal na likido sa sahig. "Huwag!" sigaw ng bata. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Ngunit huli na ang lahat. Sa harap ng lahat, ang maliit na aso ay biglang bumagsak. Nagsimula itong mangisay. Bumubula ang bibig, bago ito tuluyang bumagsak sa sahig at hindi na gumalaw. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong restaurant. Ang mga paghinga ay tila ninakaw. Ang mga mata ng lahat ay lumipat mula sa walang buhay na aso, pabalik sa natapong sopas, at pagkatapos ay sa namumutlang mukha ni Brian. Lahat ng kulay ay nawala sa mukha ng binata. At sa wakas, nauunawaan na ni Don Ernesto ang lahat. Ang biglaang pagsugod ng bata, ang pagtabig nito sa kanyang sopas, ang kamatayan ng aso, ang kanyang buhay ang target, ang kanyang sariling pamangkin ang may gawa, at ang batang estranghero na ito ang siyang nagligtas sa kanya. "Hindi, hindi totoo yan. Frame up lang ito." Sigaw ni Brian, itinuturo ang bata. "Bayad yang bata na yan para siraan ako." Ngunit walang naniwala. Ang ebidensya ay malinaw na nakahandusay sa sahig. Sa gitna ng kaguluhan, habang hawak ng mga gwardiya si Brian, muling napatingin si Don Ernesto sa batang lalaki. Nanginginig pa rin ito, ngunit ngayon, ang mga mata nito ay nakatitig sa kanya. Hindi natakot ang nakikita niya,
kundi isang uri ng kalungkutan, isang pakiusap. May kung anong kuryente ang gumuhit sa pagitan nila. Isang pakiramdam na hindi maipaliwanag. Isang pagkapamilyar na parang multo mula sa nakaraan. Hindi niya pinansin ang mga sigaw ni Brian. Hindi niya pinansin ang mga bulungan ng mga bisita. Ang tanging mahalaga sa sandaling iyon ay ang bata. Tumayo si Don Ernesto, buo ang tindig, at ibinigay ang isang utos na umaling-awngaw sa buong silid, tinatapos ang lahat ng ingay. Dalhin ninyo ang bata sa aking opisina. Humarap siya sa kanyang pinagkakatiwalaang hepe ng seguridad. Ngayon din, isinara ng hepe ng seguridad ang pinto ng opisina at sa isang iglap, ang lahat ng ingay mula sa labas ay naglaho. Ang tanging natira ay ang nakabibinging katahimikan sa loob ng malawak at nanlalamig na silid. Umupo si Don Ernesto sa kanyang malaking leather na upuan sa likod ng mesa na gawa sa mahogany. Bawat sulok ng opisinang ito ay sumisigaw ng kapangyarihan at yaman, ngunit para sa kanya, ito ay isang kulungan. Isang paalala ng lahat ng bagay na mayroon siya at ang nag-iisang bagay na nawala sa kanya. Sa kanyang harapan, nakatayo ang bata. Hawak pa rin ng dalawang gwardiya. Ang mga damit nito ay luma at punit-punit. Isang malaking pagkakaiba sa karangyaan ng paligid. Bitiwan ninyo siya, utos ni Don Ernesto. Ang boses ay walang emosyon. At iwan niyo kami. Sumunod ang mga gwardiya. Naglakad sila palabas at isa pang pag-click ng pinto ang narinig. Ngayon, silang dalawa na lang talaga. Tinitigan ni Don Ernesto ang bata. Pinag-aralan niya ang bawat detalye, ang magulo at tuyong buhok, ang bahagyang panginginig ng mga labi, at higit sa lahat, ang mga matang iyon. Mga matang puno ng takot, ngunit may kislap ng katapangan na pilit niyang itinatago. Anong pangalan mo? Tanong niya. Ang kanyang tono ay parang isang negosyanteng nakikipag-usap sa isang kliyente. Leo po! Sagot ng bata. Ang boses ay halos pabulong. Leo, ulit ni Don Ernesto. Alam mo ba na ang ginawa mo kanina ay maaaring ikapahamak mo? Maaari kitang ipakulong sa pagsugod sa isang pribadong pagtitipon. Yumuko si Leo. Alam ko po, pero nakita ko po kasi. Yung lalaki, yung pamangkin niyo po, may nilagay po siyang puting pulbo sa sopas niyo. Hindi kumibo si Don Ernesto. Alam na niya iyon. Ang gusto niyang malaman ay iba. Bakit mo ako iniligtas? Nag-angat ng tingin si Leo at sa unang pagkakataon, nakita ni Don Ernesto ang pagkalito sa mga mata nito. Hindi ko po alam. Nakita ko lang po na mali. Kailangan pong itama. Isang sagot na simple, ngunit tumagos sa puso ni Don Ernesto. Sa mundo niyang puno ng mga nakatagong motibo at pagkukunwari, ang sinseridad ng bata ay parang isang sariwang hangin. Nasaan ang mga magulang mo? Biglang nalungkot ang mukha ni Leo. Patay na po ang nanay ko. Ang tatay ko po, hindi ko na nakilala. Nakatira po ako sa tiya ko, pero may sakit po siya. Sa pagbanggit ng kanyang tiya, tila may naalala ang bata. Ang takot sa mukha nito ay napalitan ng pag-aalala. Nagsimula siyang hindi mapakali. Para pakalmahin ang sarili, nagsimula siyang marahang humuni. Isang pamilyar na himig. Napatigil si Don Ernesto. Ang himig na yon. Ano yan? Tanong niya. Ang boses ay biglang nagbago. May bahid ng isang bagay na matagal na niyang ibinaon. Ah, kanta po. Sagot ni Leo, bahagyang nahihiya. Kinakanta ko po yan kay tiya para makatulog siya. Sabi po ng nanay ko, yan din daw po ang kinakanta ng lola ko sa kanya dati. Parang kidlat na tumama kay Don Ernesto. Ang bawat nota ng himig ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang mga alaala. Isang tinig mula sa nakaraan ang biglang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, ang tinig ng kanyang asawa. Sige na, mahal ko, matulog ka na. Ang boses ni Rosa. Ang kanyang minamahal na si Rosa,
Iyon ang kantang kinakanta nito sa kanya tuwing gabi kapag hindi siya makatulog dahil sa mga problema sa kumpanya. Iyon ang kanilang lihim na kanta. Saan, saan mo natutunan ang kantang iyan? Tanong ni Don Ernesto. Ang kanyang pagiging kalmado ay nababasag na. Naramdaman niya ang panginginig ng sarili niyang mga kamay. Sa nanay ko po, bago po siya mawala. Yan po ang lagi niyang kinakanta sa akin. Sabi ni Leo. Dinukot niya ang isang bagay mula sa bulsa ng kanyang maruming pantalon at iniwan niya rin po ito sa akin. Inilahad ni Leo ang kanyang palad. Sa gitna nito ay may isang piraso ng kwintas na pilak. Kalahati lang ito, marumi at kinalawang na sa paglipas ng panahon. Ngunit ang disenyo, ang nakaukit na bulaklak ng sampagita. Hindi na makahinga si Don Ernesto. Nanginginig ang mga kamay. Binuksan niya ang kanyang pitaka. Kinuha niya mula sa isang lihim na lagayan ang isang bagay na dala-dala niya sa loob ng 12 taon. Ang kapares nito, ang kalahati ng kwintas. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang piraso sa piraso na hawak ni Leo. Sa isang perpektong sandali, nagkadikit ang dalawa. Nagkabit. Naging isa. Kumabog ang dibdib ni Don Ernesto. Ang pag-ukit. Ang disenyo. Ang paraan ng pagkaputol nito, walang duda. Ito ang kwintas na ibinigay niya kay Rosa noong kanilang anibersaryo. Nasira ito at nawala ang kalahati sa gabing iyon. Sa gabi ng sunog, lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay gumuho sa isang iglap. Ang sakit, ang pangungulila, ang pag-asa, lahat ay bumuhos. Ang batang ito, ang batang nagligtas sa kanya, ang batang kumakanta ng kanilang kanta, ang batang may hawak ng kalahati ng kanyang nakaraan. Napaluhod si Don Ernesto sa harap ni Leo. Ang makapangyarihang Don Ernesto Alcantara lumuluha na parang isang bata. Hinawakan niya ang pisngi ni Leo. Ang mga mata ay naghahanap. At nakita niya ang mga mata ng kanyang Rosa. Anak, isang salita lang. Ngunit dala nito ang bigat ng 12 taon ng paghihinagpis. Anak ko! Niyakap niya ng mahigpit ang naguguluhang bata. Ang kanyang mga luha ay bumabasa sa magulong buhok nito. Sa wakas, pagkatapos ng napakatagal na panahon, ang emperador ay muling naging isang ama. Sa labas ng pinto, nakatayo sina Lourdes at Brian. Hindi nila sinasadyang marinig ang lahat. Nalaglag ang panga ni Brian sa pagkabigla, ngunit si Lourdes, pagkatapos ng unang sandali ng pagkagulat, ay napuno ng isang bagay na mas madilim. Ang kanyang mga mata ay nanliit. Ang kanyang mga kamay ay ikinuyom niya ng mahigpit. Ang takot na makita ang kanyang perpektong plano na gumuho ay mabilis na naging isang nagyeyelong galit. Humarap siya sa nanginginig na si Brian at bumulong sa isang tinig na puno ng lason. Hindi ito maaari. Kailangan nating gumawa ng paraan. Nagising si Leo sa malambot na bagay na hindi niya panaramdaman sa buong buhay niya. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang unang bumungad sa kanya ay hindi ang pamilyar na yero na may butas ng kanilang barong-barong, kundi isang kisameng napakataas at puting-puti. May nakasabit pang isang malaking ilaw na gawa sa mga kumikinang na kristal. Napabalikwas siya ng bangon. Nasaan ako? Iginala niya ang kanyang paningin. Nasa loob siya ng isang napakalaking kwarto. Ang kama kung saan siya nakahiga ay mas malaki pa sa buong sala nila ng kanyang tiya. Ang sahig ay nababalutan ng makapal at malambot na carpet at ang mga kurtina sa bintana ay gawa sa isang telang kumikinang. Parang panaginip. Isang panaginip na napakaganda at dahil doon, nakakatakot. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang babaeng nakaputing uniforme. Ngumiti ito sa kanya. Gising na po pala kayo, Sir Leo. Handa na po ang almusal sa baba. Sir Leo, tinawag siyang Sir? Parang may kung anong mainit na tubig na ibinuhos sa kanyang alaala. Ang party, ang sopas, ang asong namatay,
Ang lalaking may malulungkot na mata na yumakap sa kanya at tinawag siyang anak. Totoo pala ang lahat. Sige po, susunod na lang po ako. Nauutal niyang sagot. Naligo siya sa isang banyong mas malaki pa sa tinitirhan niya. May mga gripo na umiilaw at naglalabas ng mainit na tubig. Pagkatapos, may nakahanda ng mga damit para sa kanya. Mga damit na bago, malambot at mabango. Habang naglalakad siya pababa sa malawak na hagdanan na, parang sa palasyo, hindi niya maiwasang mamangha at matakot ng sabay. Ang lahat ng ito ay napakabilis. Kagabi lang, nagbebenta siya ng candy sa kalsada. Ngayon, nakatira na siya sa isang mansyon. Pagdating niya sa dining hall, naabutan niya ang Don, ang tatay niya raw, na nakaupo sa dulo ng isang napakahabang mesa. Sa tabi nito ay isang magandang babae na may mataray na mukha. At ang lalaking nagtangkang pumatay sa Don, si Brian. Nawala ang lahat ng pagkamangha ni Leo. Napalitan ito ng kaba. Magandang umaga, anak. Bati ni Don Ernesto. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Leo nang ngumiti ang matanda. Halika, maupo ka. Itinuro nito ang upuan sa tabi niya. Nanginginig ang mga tuhod na lumapit si Leo at umupo. Ang katahimikan sa mesa ay parang yelo. Ramdam niya ang mga matang nakatitig sa kanya. Ito si Lourdes, ang asawa ko. Sabi ni Don Ernesto, ipinakikilala ang babae. At si Brian, ang pamangkin ko. Ngumiti si Lourdes, ngunit ang nangiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Welcome sa aming tahanan, Leo. Ang boses niya ay malambing, ngunit may lamig. Si Brian naman ay masama lang ang tingin sa kanya, puno ng galit at pagbabanta. Inilapag ng mga katulong ang pagkain. Mga plato na may lamang mga bagay na hindi pa nakikita ni Leo. May tinapay na iba't iba ang korte, mga itlog na may kulay kahel na sarsa, at mga prutas na mukhang galing sa ibang bansa. Nagsimula na silang kumain. Kinuha ni Leo ang kutsara at tinidor, pero hindi niya alam kung paano sisimulan. Sa kanila, kamay lang ang gamit. Sa sobrang kaba, nadulas ang hawak niyang tinidor at nahulog ito sa sahig, gumawa ng malakas na kalansing. Ay, pasensya na po, sabi niya, at mabilis na yumuko para kunin ito. Isang mahinang tawa ang narinig niya mula kay Brian. Kahit kailan talaga squatter. Brian, saway ni Don Ernesto. Pasensya na, tito, sabi ni Lourdes. Ang boses ay nagpapanggap na malumanay. Ngunit ang mga mata niya ay nakatingin kay Leo. Hayaan mo na, Ernesto. Hindi pa siguro sanay ang bata. Baka mas gusto niyang kumain gamit ang kamay. Ang paraan ng pagsabi niya ay parang isang insulto. Para siyang ipinapamukha kay Leo na hindi siya nabibilang doon. Naramdaman ni Leo na namumula ang kanyang mga pisngi. Napayuko na lang siya. Tinititigan ang kanyang plato. Nawalan na siya ng ganang kumain. Bigyan niyo siya ng bagong kubyertos. Utos ni Don Ernesto sa katulong. Pagkatapos, pumaling siya kay Leo at nagsalita sa isang mas mahinang boses. Huwag mo silang pansinin. Ako ang magtuturo sa'yo. Sa buong umaga, ganoon ang nangyari. Bawat kilos ni Leo, binabantayan ni Lourdes at Brian. Noong aksidente niyang natabig ang isang maliit na vase, si Lourdes ang unang nagsalita. Naku, Ernesto, ang paborito mong vase mula sa Italy. Ingat naman, iho. Napakamahal pa naman yan. Alam ni Leo na sinasadya ito. Gusto nilang ipamukha sa kanya at sa Don na siya ay isang pagkakamali. Isang basurang napulot lang sa kalye na hindi nababagay sa isang palasyo. Ang malaking bahay na kanina lang ay parang isang panaginip. Ngayon ay tila isang gintong hawla. Isang magandang kulungan kung saan siya ang tanging ibon na may ibang kulay at lahat ay gustong tukain siya palayo. Naisip niya ang kanyang tiyanena. Kumusta na kaya siya? Alam na kaya niyang nandito ako? Ang lungkot ay unti-unting gumapang sa kanyang puso. Nang gabing iyon,
Hindi siya makatulog. Nagpasya siyang maglakad-lakad sa pasilyo para hanapin ang kusina at uminom ng tubig. Habang papalapit siya sa isang silid na bahagyang nakaawang ang pinto, narinig niya ang boses ni Lourdes. Tumigil siya. Sumilip siya sa maliit na siwang. Nakita niya si Lourdes na may kausap sa cellphone. Pabalik-balik ito sa paglalakad. "Huwag kang mag-alala. May plano na ako," sabi ni Lourdes sa kausap. "Kailangan lang nating patunayan kay Ernesto na ang batang iyan ay walang pinagkaiba sa mga daga sa kalye. Isang magnanakaw." Narinig ni Leo ang sinabi nito. Isang magnanakaw. Oo, kailangan nating patunayan na isa lang siyang magnanakaw. Hayaan mo ako ang bahala. Napatakip si Leo sa kanyang bibig para pigilan ang anumang ingay. Dahan-dahan siyang umatras. Ang puso niya ay kumakabog na parang tambol. Ang takot na naramdaman niya sa party ay bumalik. Pero ngayon, mas matindi. Hindi lang siya ayaw sa kanya. May masama silang binabalak. At siya, isang batang walang kalaban-laban, ang nasa gitna ng lahat. Pinatay ni Lourdes ang tawag at ibinaba ang cellphone sa ibabaw ng kanyang vanity table. Huminga siya ng malalim. Pilit na pinapakalma ang sarili habang nakatitig sa kanyang refleksyon sa salamin. Ang babae sa salamin ay perpekto. Ang buhok ay may tamang alon. Ang mukha ay walang gusot. Salamat sa pinakamahuhusay na dermatologist. At ang suot niyang silk robe ay nagkakahalaga ng katumbas ng isang taong sahod ng karaniwang manggagawa. Ito ang buhay na pinaghirapan niya. Ang buhay na inagaw niya. Ang buhay na hinding-hindi niya hahayaang mawala. Isang alaala ang biglang sumagi sa kanyang isipan. Isang batang babaeng payat, marungis, nakatayo sa ilalim ng ulan, nanginginig sa gutom at lamig. Pinandidirihan ng mga taong dumaraan. Iyon siya. 30 taon na ang nakalipas. Ang imaheng iyon, ang bangungot, na gabi-gabi niyang tinatakasan. At ang batang si Leo. Ang batang iyon ang nagpapaalala sa kanya ng lahat ng iyon. Ang amoy ng kalye, ang takot sa mga mata, ang dumi sa ilalim ng mga kuko. Kinamumuhian niya ang bata, hindi lang dahil isa itong banta sa kanyang mana, kundi dahil isa itong salamin ng nakaraan na pilit niyang ibinabaon sa limot. Hindi ka magtatagumpay, bulong niya sa sarili. Ang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. Ako ang reyna sa pamamahay na ito. Ako lang. Tumayo siya. Oras na para isagawa ang plano. Alam niyang si Ernesto ay may isang bagay na pinahahalagahan higit pa sa pera. Ang mga alaala ng yumaong si Rosa. At ang pinakamahalagang alaala ay ang gintong Rolex na may nakaukit na habang buhay RA sa likod. Regalo ito ni Rosa noong kanilang huling anibersaryo bago ang sunog. Iyon ang gagamitin niya. Nagsuot siya ng manipis na guwantes na seda. Hindi siya maaaring mag-iwan ng anumang bakas. Tahimik niyang binuksan ang pinto ng kanyang silid at naglakad sa malawak na pasilyo. Ang bawat hakbang ay maingat at kalkulado. Ang buong bahay ay tahimik na. Oras na ng siesta. At alam niyang nasa hardin si Ernesto, habang si Brian naman ay nasa gym. Si Leo, alam niyang nasa silid-aklatan ng bata, abala sa pagtingin sa mga picture books, namamangha pa rin sa bagong mundo nito. Perpekto, pumasok siya sa master's bedroom, ang dating silid ni na Ernesto at Rosa, na ngayon ay nagsisilbi na lang opisinang pansarili ng matanda. Dumiretso siya sa isang glass cabinet kung saan nakadisplay ang mga mamahaling relo. Hindi ito nakalock. Ganoon kalaki ang tiwala ni Ernesto sa kanya. Isang hangal. Isip niya. Maingat niyang kinuha ang Rolex. Malamig at mabigat ito sa kanyang kamay. Ang bigat ng kasaysayan, ang bigat ng kasinungalingan. Pagkatapos, lumabas siya at naglakad patungo sa silid ni Leo. Nakaawang ang pinto. Pumasok siya, at ang amoy ng bagong pintura at mamahaling kahoy ay sinalubong siya.
Ngunit para sa kanya, may iba pa siyang naaamoy, ang amoy ng kahirapan na dala-dala ng bata. Sa isang sulok ay nakita niya ang luma at maruming backpack ni Leo, ang nag-iisang bagay na dinala nito mula sa dati nitong buhay. Hindi ito ipinagalaw ng bata sa mga katulong, marahil ay may sentimental value ito para sa kanya. Ngumisi si Lourdes, mas maganda. Binuksan niya ang zipper ng backpack. Sa loob, may iilang pirasong candy na hindi nabenta, isang lumang comics, at isang maliit at kupas na larawan ng isang babae. Ang ina siguro nito. Walang pag-aalinlangan, inilagay niya ang Rolex sa pinakailalim. Sa ilalim ng comics, isinara niya ang bag at ibinalik ito sa dati nitong pwesto. Tapos na. Ang pain ay nailagay na. Bumalik siya sa kanyang silid, hinubad ang guwantes, at itinapon ito sa basurahan. Umupo siya ulit sa harap ng salamin at nagsimulang magsuklay. Ngayon, kailangan na lang niyang maghintay ng tamang tiyempo. Kinahapunan, habang nagkakape sila sa sala, sinimulan na niya ang kanyang pag-arte. Mahal. Tawag niya kay Ernesto. Ang boses ay puno ng pagkabalisa. Hindi ko mahanap ang relo mo. Yung bigay ni Rosa. Napatigil sa pag-inom ng kape si Ernesto. Ano? Nasa cabinet lang yon. Wala, Ernesto. Tiningnan ko na. Baka nalipat mo lang. Paniniguro niya, nagpapanggap na umaasa. Imposible. Hindi ko yun ginagalaw. Dito na pumasok si Brian ayon sa kanilang napag-usapan. Baka naman may nakialam, Lolo. Simula kasi nung may dumating na bago rito, parang may nagbabago na. Ang patutsada ay malinaw. Tumingin si Don Ernesto kay Brian, pagkatapos ay kay Lourdes. Nakita ni Lourdes ang pag-aalinlangan sa mga mata ng kanyang asawa. Ang buto ng duda. Kailangan niya lang itong diligan. Huwag kang ang ganyan, Brian. Nakakahiya sa bata. Saway niya kunwari. Pero, Ernesto, mahalaga ang relong iyon. Siguro, para lang makasiguro tayo. Pwede ba nating tingnan ang mga gamit sa buong bahay? Para mapanatag lang ang loob ko. Nag-aalangan si Don Ernesto. Hindi magandang ideya yan, Lourdes. Sige na, Lolo, para malinis ang pangalan ng lahat. Giit ni Brian. Sa huli, pumayag din si Don Ernesto. Halata ang bigat sa kanyang kalooban. Sinimulan nila sa silid ng mga katulong. Wala. Sa silid ni Brian. Wala. Sa silid nila. Siyempre wala. Ang huling destinasyon, ang silid ni Leo. Kumatok sila at pumasok. Nakaupo si Leo sa kama, nagbabasa. Nagulat ito nang makita silang lahat. May problema po ba? Tanong ng bata. Ang inosente niyang mga mata ay nagpapalipat-lipat sa kanilang mga mukha. Nawawala ang relo ko, Leo, sabi ni Don Ernesto. Pilit na pinapakalma ang boses. Titingnan lang namin ang mga gamit mo, kung okay lang sa'yo. Tumango si Leo, halatang walang kamalay-malay. Si Lourdes ang kumilos. Ako na, mahal. Nakakahiya naman kung ikaw pa. Naglakad siya na parang isang general na nag-iinspeksyon. Binuksan niya ang aparador. Tiningnan niya ang ilalim ng kama. At sa huli, ang kanyang mga mata ay napako sa lumang backpack sa sulok. Dahan-dahan niya itong kinuha. Ano po yan? Tanong ni Leo. Ang bag mo lang, iho, sabi ni Lourdes. Binuksan niya ito. Inilabas ang mga candy. Inilabas ang comics. At pagkatapos, ang kanyang kamay ay huminto. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay. At sa pagitan ng kanyang mga daliri, kumikinang ang gintong Rolex. Katahimikan. Lahat ng mga mata ay napunta kay Leo. Ang bata ay napanganga, hindi makapaniwala. Hindi. Hindi po sa akin yan. Hindi ko po alam kung paano yan napunta dyan. Sigaw niya. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Hindi nagsalita si Lourdes, ngunit sa kanyang isip, siya ay nagbubunyi. Ang kanyang pag-arte ay perpekto. Ang tingin sa kanyang muka ay isang halo ng pagkabigla, pagkadismaya at awa. Lumingon siya kay Don Ernesto.
na ngayon ay nakatitig kay Leo. Ang mukha ng matanda ay isang maskara ng sakit at pagkalito. Ang buto ng duda na itinanim niya kanina ay nagsisimula ng umusbong. Tumingin ang matanda kay Leo, ang bata na tinawag niyang anak, ang batang nagligtas ng kanyang buhay. At ngayon, ang bata na akusado sa pagnanakaw ng kanyang pinakamahalagang alaala. Ang malamig at matigas na boses ni Don Ernesto ang bumasag sa katahimikan. Leo, magpaliwanag ka. Parang mga dagundong ng kulog sa tainga ni Don Ernesto ang mga salitang binitiwan niya. Leo, magpaliwanag ka. Ang bawat segundo ng katahimikan na sumunod ay tila isang oras. Nakita niya ang pagkasindak sa mga mata ni Leo, ang pag-agos ng mga luha sa marurungis nitong pisngi, at ang panginginig ng maliit nitong katawan habang paulit-ulit na umiiling. Hindi po ako. Hindi ko po alam. Maniwala po kayo. Pagmamakaawa ng bata, ang boses ay basag at puno ng sakit. Isang bahagi ni Don Ernesto ang gustong maniwala. Ang bahaging yun ang nakakita ng tapang sa mga mata ng bata sa restaurant. Ang bahaging yon ang nakarinig ng himig ni Rosa mula sa mga labi nito. Ang bahaging iyon ang yumakap dito at naramdaman ang nawalang piraso ng kanyang puso. Ngunit may isa pang bahagi. Ang bahagi na sinanay ng maraming taon ng panlalamig, pagdududa at pagtataksil sa mundo ng negosyo. Ang bahaging iyon ang bumubulong sa kanya. Paano ka nakakasiguro? 12 taon siyang lumaki sa kalye. Baka dala na niya ang gawin ng kahirapan. Ito ang demonyong ibinulong ni Lourdes sa kanyang tainga. At ang demonyong iyon ay malakas. Tumingin siya sa relo na hawak ni Lourdes, ang simbolo ng pagmamahal ni Rosa. Ang pagnakaw nito ay hindi lang simpleng pagnanakaw. Isa itong paglapastangan. Pabayaan niyo na muna siya, sabi niya sa wakas. Ang boses ay pagod. Lourdes, Brian, lumabas na kayo. Kailangan kong mapag-isa. Ayaw pa sanang umalis ni Lourdes. Gustong samantalahin ang pagkakataon, ngunit isang matalim na tingin mula kay Don Ernesto ang nagpatigil sa kanya. Sumunod sila at muling naiwan ang katahimikan sa silid. Ngunit ngayon, ang katahimikan ay mabigat, puno ng akusasyon. Leo, sabi ni Don Ernesto, mas mahina na ngayon. Bigyan mo ako ng panahon. Hindi na niya hinintay ang sagot. Tumalikod siya at lumabas ng silid. Iniwan si Leo na humahagulgol sa kama. Bawat hakbang palayo ay parang may karayom na tumutusok sa kanyang likod. Dumiretso siya sa kanyang opisina at nilak ang pinto. Naupo siya sa dilim, pinipilit na ayusin ang naglalabang mga isipan at damdamin. Si Lourdes ba? Imposible. Sa lahat ng tao, siya ang pinakanakakaalam kung gaano kahalaga ang relong iyon. At bakit niya iyon gagawin? Para ano? Para siraan ang isang batang kalye na wala namang laban? Si Brian? Posible. Puno ng inggit at kasakiman ang binatang iyon. Ngunit wala siyang nakitang senyales na pumasok ito sa kwarto niya. O si Leo talaga? Ang isiping iyon ay nagdulot ng matinding kirot sa kanyang dibdib. Hindi niya matanggap. Isang bagay ang sigurado, hindi siya maaaring magpadalos-dalos. Napakarami na niyang pagkakamali sa buhay. Hindi na niya ito maaaring dagdagan pa. Sa isang sulok ng kanyang opisina ay ang monitor para sa mga security camera. Bihira niya itong tingnan. Ngayon, kailangan niya. Binuksan niya ang sistema at sinimulang i-review ang mga recording mula kaninang umaga hanggang hapon. Pinanood niya ang bawat galaw sa pasilyo. Nakita niya ang sarili niyang pumasok at lumabas. Nakita niya si Brian na dumaan papuntang gym. Nakita niya si Leo na pumasok sa library. At nakita niya si Lourdes na pumasok sa master's bedroom. Kumunot ang noo niya. Sinabi nitong hindi niya mahanap ang relo. Normal lang na pumasok siya. Ngunit ilang minuto ang nakalipas, lumabas si Lourdes at
Teka, nag-pause si Don Ernesto. Nag-zoom in siya. Bago pumasok si Lourdes sa silid ni Leo, may isang katulong na nagwawalis sa pasilyo. Biglang tinawag ng katulong ang atensyon ng security guard na naka-duty sa area na yon. Itinuturo ang isang bagay sa kabilang dulo. Umalis ang gwardiya sa kanyang pwesto ng mga 2 minuto. Eksakto sa 2 minutong yon, pumasok at lumabas si Lourdes sa silid ni Leo. Isang nagkataon lang ba? Masyadong perpekto, pinatawag niya ang katulong na yon sa kanyang opisina, isang batang babae na nanginginig sa takot. Anong nangyari sa pasilyo kanina? Yung bago magsimula ang gulo? Tanong ni Don Ernesto. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit hindi maitatago ang panganib. Wala po, sir. Huwag kang magsinungaling sa akin, maring sabi ni Don Ernesto. Ipinakita niya ang recording sa monitor. Bakit mo inalis ang gwardiya sa pwesto niya? Biglang umiyak ang katulong. Papasensya na po, sir. Inutusan lang po ako ni Sir Brian. Binigyan niya po ako ng pera. Para po gawin yun. Sabi niya po, importante lang daw po na walang makakita kay Ma'am Lourdes na papasok sa kwarto ni Leo. Parang bombang sumabog ang mga salita sa loob ng opisina. Si Brian, si Lourdes, nagtulungan sila. Isang setup, frame up. Ang batang iyon, si Leo, wala siyang kasalanan. At siya, muntik na siyang maniwala. Dinungisan niya ang sarili niyang anak ng pagdududa. Isang matinding pagsisisi ang bumalot sa kanya. Mas masakit pa sa kalungkutang naramdaman niya sa loob ng 12 taon. Muntik na niyang ulitin ang kanyang pinakamalaking pagkakamali, ang pagtalikod sa kanyang pamilya. Makakaalis ka na, sabi niya sa katulong. Hindi na ito tiningnan. Pero huwag kang aalis ng bahay na ito. Nang makaalis ang katulong, napasuntok si Don Ernesto sa mesa. Ang galit ay nagsimulang pumalit sa pagsisisi. Galit sa sarili, galit kay Brian, at higit sa lahat, galit kay Lourdes, ang babaeng pinagkatiwalaan niya. Ang babaeng pinatuloy niya sa kanyang tahanan. Ngayon, naiintindihan na niya, hindi ito simpleng inggit, isa itong giyera, at si Leo ang nasa gitna nito. Kailangan niyang malaman kung hanggang saan ang kayang gawin ni Lourdes. Kung nagawa niya ito, ano pa ang kaya niyang gawin? Ang kanyang mga mata ay napako sa isang malaki at antigong aparador sa sulok ng kanyang opisina. Sa loob niyon ay isang safe na hindi na niya binubuksan sa loob ng isang dekada. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit doon. Nanginginig ang kamay. Pinihit niya ang kombinasyon, ang kaarawan ni Rosa. Bumukas ito. Ang amoy ng alikabok at lumang papel ang sumalubong sa kanya. Sa loob, naroon ang mga bagay na hindi na niya kayang tingnan noon pa. Mga litrato ni Rosa, mga sulat nito, at sa ilalim ng lahat, ang personal na journal ng kanyang asawa. Kinuha niya ito. Oras na para harapin ang mga multo ng nakaraan. Oras na para malaman ang buong katotohanan. Gaano man ito kasakit. Umupo siya pabalik sa kanyang silya at binuklat ang journal sa mga huling pahina, sa mga huling araw, bago ang sunog. Ang bawat pahina ng journal ni Rosa ay parang isang paglalakbay pabalik sa panahon. Ang pamilyar na sulat kamay nito, ang mga salitang puno ng pagmamahal at pangarap. Lahat ay parang mga kutsilyong humihiwa sa puso ni Don Ernesto. Binasa niya ang tungkol sa kanilang mga masasayang araw, ang unang mga salita ng kanilang anak, ang mga simpleng pangarap nito para sa kanilang pamilya. Napuno ng luha ang kanyang mga mata, ngunit pinilit niyang magpatuloy. Kailangan niyang malaman. At pagkatapos, narating niya ang mga huling entry. Ang tono ng pagsusulat ay biglang nagbago. Nawala ang saya, napalitan ng takot at pagkabalisa. October 12. Nag-away na naman kami ni Ernesto. Hindi niya ako maintindihan. Hindi ito tungkol sa pera o sa kumpanya. Ito ay tungkol sa ating kaligtasan. May nagbabanta sa atin. Nakakatanggap ako ng mga tawag na walang nagsasalita. Pakiramdam ko, may laging nakamasid sa akin.
Kumirot ang dibdib ni Don Ernesto. Naaalala niya ang pag-aaway na yon. Inakusahan niya si Rosa na paranoid lang, nadala lang ito ng stress. October 14. Sinundan niya ako. Sigurado ako. Isang itim na kotse na walang plaka. Sinabi ko kay Ernesto, pero nagalit lang siya. Sabi niya, guni-guni ko lang daw. Bakit ayaw niyang maniwala? Ang taong iyon. Si Mr. Velasco, alam kong may kinalaman siya rito. Mula nang matalo natin siya sa bidding, nag-iba na ang lahat. Velasco, ang kanyang mortal na kaaway sa negosyo. Isang taong walang kaluluwa. Pagkatapos ng sunog, nawala na lang ito na parang bula. Sinasabing lumipat na sa ibang bansa. At ang huling entry, ang mga salitang isinulat ni Rosa, ilang oras bago ang sunog. October 15. Sinabi niya sa akin ngayon, sa telepono, sabi niya, pagsisisihan ni Ernesto ang lahat. Pagsisisihan niya ang pagkuha sa proyektong dapat ay sa kanya. Natatakot ako. Natatakot ako para sa anak ko. Kailangan kong makausap si Ernesto. Kailangan niyang malaman na totoo ang lahat ng ito. Diyos ko, protektahan mo ang aking pamilya. Napahawak si Don Ernesto sa kanyang dibdib. Hindi na siya makahinga. Totoo ang lahat. Hindi guni-guni ni Rosa. Siya ang may kasalanan. Ang kanyang pagiging arogante, ang kanyang pagiging bulag, sa katotohanan, ang pumatay sa kanyang asawa. Ang bigat ng kasalanan yon ay parang isang bundok na dumagan sa kanya. Ngunit hindi pa yon ang katapusan. Sa ilalim ng journal, sa pinakailalim ng safe, may isa pang bagay. Isang malaki at makapal na brown envelope na selyado pa. Nakasulat sa labas ang pangalan ng isang pribadong investigador na kinuha niya ilang linggo pagkatapos ng sunog. Hindi niya maalalang nakita ito dati. Sa sobrang pagluluksa niya noon, wala na siyang pakialam sa mundo. Marahil ay inabot lang ito ng kanyang sekretarya at itinago niya nang hindi man lang tinitingnan. Nanginginig ang mga kamay, pinunit niya ang selyo. Sa loob, naroon ang isang detalyadong ulat, mga litrato, mga testimonya, at ang konklusyon ay malinaw na parang kristal. Source of fire, arson, accelerants found in multiple locations, point of origin, electrical room, wiring deliberately tampered. Conclusion, the fire was intentionally set. Hindi ito aksidente, sinadya ito. Isang pagpatay. At sa huling pahina ng ulat, may isang handwritten note mula sa investigador. Nakasulat ang petsa. Isang buwan pagkatapos ng sunog. Don Ernesto, as per your instruction during our last call, this complete report has been personally handed over to your wife, Mrs. Lourdes Alcantara. She assured me she would give it to you at the right time. Binitawan ni Don Ernesto ang mga papel. Ang mga ito ay nahulog at kumalat sa sahig na parang mga tuyong dahon. Si Lourdes. Alam niya sa simula't simula pa lang. Alam niyang hindi aksidente ang sunog. Alam niyang pinatay ang asawa niya. Alam niyang may kinalaman si Velasco. Ngunit itinago niya ito. Itinago niya ang katotohanan sa loob ng 12 taon. Hinayaan niya si Don Ernesto na mabuhay sa kasalanan. Hinayaan niya itong sisihin ang sarili araw-araw, gabi-gabi. Hinayaan niya itong malunod sa kalungkutan hanggang sa maging isang taong walang emosyon, isang taong madaling kontrolin. At ginamit niya ito. Ginamit niya ang kanyang sakit para makuha ang kanyang tiwala, ang kanyang yaman, ang kanyang buhay. Ang babaeng pinakasalan niya, ang babaeng kasama niya sa higaan gabi-gabi, ay isang ahas. Isang demonyo na naghihintay lang ng tamang pagkakataon. Ang pagdating ni Leo ang sumira sa kanyang perpektong plano. Ang pagdating ng totoong tagapagmana ang nagtulak sa kanya na gumawa ng mga desperadong hakbang. Ang pagnanakaw ng relo. Hindi iyon ang katapusan. Simula pa lang iyon. Isang nakakabinging galit, isang uri ng galit na hindi pa niya naramdaman kailanman.
ang umakyat mula sa kanyang sikmura patungo sa kanyang lalamunan. Ang lahat ng sakit, lahat ng pagsisisi, lahat ng kalungkutan sa loob ng 12 taon ay nag-aapoy ngayon, nagiging isang dalisay at nakamamatay na puot. Biglang tumunog ang telepono sa kanyang mesa. Kasabay nito, isang malakas na kulog ang yumanig sa buong mansyon. Ang langit sa labas ay biglang dumilim na parang nakikidalamhati sa kanyang nadiskubre. Sinagot niya ang tawag. Ang boses ng kanilang mayordoma nanginginig sa takot. "Sir! Sir! Nawawala po si Leo!" Napatayo si Don Ernesto. Ang hawak niyang report ay nayupi sa kanyang kamao. "Sir," sabi po ni Ma'am Lourdes, isinama daw po niya sa ospital dahil masama daw po ang pakiramdam ng tiyan niya. Pero tumawag po ang ospital. Hinahanap po kayo. Wala naman daw pong record na dinala doon ang bata. Ang kulog sa labas ay wala kumpara sa bagyo sa kanyang dibdib. Tiningnan niya ang larawan ni Rosa sa kanyang mesa. Pagkatapos ay ang bintana kung saan bumubuhos ang malakas na ulan. Inagaw na nila ang kanyang nakaraan. Ngayon, inaagaw nila ang kanyang kinabukasan. Lourdes. Ang pangalan ay hindi isang bulong, kundi isang sumpa. Isang pangako ng paghihiganti. Ang puso ni Leo ay puno ng pag-aalala. Kanina, pagkatapos siyang iwan ng kanyang ama sa kwarto, pumasok si Ma'am Lourdes. Ang mukha nito ay hindi nagalit o mataray. Ngayon, ito ay puno ng awa. "Leo, iho," sabi nito sa isang malambing na boses na hindi pa niya narinig mula rito. "May masamang balita. Tumawag ang ospital. Isinugod daw ang tiyanena mo. Kritikal daw ang lagay niya." Parang gumuho ang mundo ni Leo. Si tiyanena, ang nag-iisang pamilya na kinalakihan niya. "Po, ano pong nangyari?" Naiiyak niyang tanong. Hindi pa malinaw, pero hinahanap ka raw niya. "Huwag kang mag-alala. Ihahatid kita. Alam kong abala ang papa mo ngayon sa opisina, kaya tayo na lang muna." Ayokong ma-stress pa siya. Sa sobrang pag-aalala, hindi na nakapag-isip pa ng maayos si Leo. Ang tanging laman ng isip niya ay ang makarating sa ospital, ang makita ang kanyang tiya. Nagpasalamat pa siya kay Lourdes. Nagtiwala siya. Sumakay sila sa isang itim at makintab na kotse. Si Brian ang nagmamaneho. Tahimik lang ito sa unahan, hindi tumitingin sa kanila. Habang umaandar ang sasakyan, nakadungaw lang si Leo sa bintana. Pinapanood ang mga naglalakihang bahay at mga puno na kanilang nadadaanan. Ang bawat segundo ay parang isang oras. "Malayo pa po ba?" tanong niya. Hindi na mapakali. "Malapit na tayo, iho. Relax ka lang," sagot ni Lourdes. Tinapik pa ang kanyang balikat. Ngunit napansin ni Leo na nag-iba na ang kanilang dinadaanan. Nawala na ang malalapad na kalsada at mga mansyon. Napalitan ito ng mga masisikip na eskinita, mga gusaling dikit-dikit, at mga bundok ng basura sa gilid ng daan. Ito ang mga tanawing pamilyar sa kanya. Ang mga tanawing tinatawag niyang tahanan. Bakit sila nandito? "Teka po," sabi ni Leo. Ang kaba ay nagsisimula nang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi po ito ang daan papuntang ospital. Ngumisi si Lourdes. Ang ngiti nito ngayon ay hindi na malambing. Ito ay malamig at puno ng tagumpay. "Talaga? Paano mo nalaman?" Dito na huminto ang sasakyan sa isang madilim at mabahong eskinita. Walang katao-tao. Tanging ang mga pusang kalye na nagkakalkal ng basura. Bumaba si Brian mula sa driver's seat at walang sabi-sabing binuksan ng pinto sa tabi ni Leo. Hinila niya ang bata palabas nang walang anumang pag-iingat. Napaupo si Leo sa maruming semento. "Ano pong ginagawa niyo?" tanong niya. Ang boses ay nanginginig na sa takot. Bumaba si Lourdes mula sa sasakyan. Tumayo sa kanyang harapan na parang isang reyna na tumitingin sa isang pulubi. Ang kabaitan sa mukha nito kanina ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng purong pagkamuhi.
Nagkamali ka ng akala, bata, sabi ni Lourdes. Ang boses ay parang yelo. Akala mo ba, dahil lang sa kapirasong kwintas, pamilya ka na namin? Isa ka lang basura na napulot ni Ernesto. At ang mga basura, dapat ibinabalik sa tambakan. Ay ngayon, naiintindihan na ni Leo ang lahat. Ang pag-aalala ni Lourdes, ang tungkol sa kanyang tiya. Lahat ay kasinungalingan. Isa itong patibong. Hindi niyo po pwedeng gawin to sa akin. Pagmamakaawa niya. Oh, kaya namin, sabi ni Brian, tumatawa. At ginawa na namin. Inagaw ni Lourdes mula sa leeg ni Leo ang kwintas, ang kalahating piraso na iniwan ng kanyang ina, ang nag-iisang koneksyon niya sa kanyang ama. Ito? Hindi mo ito deserve, sabi ni Lourdes bago ihagis ang kwintas sa isang tumumpok ng basang basura. Diyan ka nabibilang, kasama ng mga basura. Pumasok na sila pabalik sa kotse. Tulong! Tulungan niyo po ako! Sigaw ni Leo. Sinusubukang habulin ng sasakyan. Pero mabilis itong humarurot palayo. Iniwan siyang naliligo sa putik na itinalsik ng mga gulong nito. At kasabay noon, nagsimulang pumatak ang ulan. Una, ambon lang. Pagkatapos, isang malakas na buhos na tila nakikisimpatya sa sakit na nararamdaman niya. Naiwan siyang mag-isa sa gitna ng eskinita. Basang-basa, nanginginig sa lamig at takot. Wala na ang kwintas, wala na ang bagong buhay, wala na ang pag-asa, inabandona muli. Sinubukan niyang tumayo, ngunit ang kanyang mga tuhod ay nanghihina. Napaluhod siya sa basang kalsada, hinayaan ng ulan na hugasan ang kanyang mga luha. Tumingala siya sa madilim na langit. Itay! Ang salita ay isang bulong na kinain ng malakas na buhos ng ulan. Isang sigaw ng isang batang nawawala, umaasang may makarinig. Ngunit ang tanging sumagot ay ang lamig ng gabi at ang walang katapusang pagpatak ng ulan. Ibinagsak ni Don Ernesto ang telepono. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa opisinang nababalot ng katahimikan at anino. Ngunit hindi na siya ang taong nalulunod sa anino. Ang kulog sa labas ay wala kumpara sa bagyo sa kanyang dibdib. Sa isang iglap, ang lahat ng pader na nagkulong sa kanyang puso sa loob ng 12 taon ay gumuho, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang nag-aalab na apoy. Ang apoy ng isang ama, ang puot ng isang leon na ang kaisa-isang anak ay nasa panganib. Tumayo siya, hindi na ang matandang nanghihina at nalulumbay. Ang kanyang tindig ay tuwid. Ang kanyang mga mata ay matalim. Ang bawat galaw niya ay may bigat at layunin. Pinindot niya ang intercom sa kanyang mesa. Ang boses na lumabas sa kanya ay hindi na mahina o pagod. Ito ay isang dagundong ng awtoridad na matagal nang hindi naririnig sa mansyon na yon. Alfredo! Tawag niya sa kanyang hepe ng seguridad. Pumunta ka rito. Ngayon din. Wala pang 30 segundo, bumukas ang pinto at pumasok si Alfredo. Isang matipunong lalaki na dekada nang naninilbihan sa kanya. Nagulat ito sa itsura ng kanyang amo. Ang dating malamlam na mga mata nito ay nag-aapoy. Sir? I locked down ang buong mansyon. Utos ni Don Ernesto. Ang bawat salita ay matigas na parang bato. Walang sino mang lalabas o papasok nang wala akong pahintulot. Naiintindihan mo? Oo po, sir. Hanapin mo sa akin si Lourdes at si Brian. Dalhin mo sila rito. Kung kinakailangang kalad ka rin, gawin mo. Masusunod po. Mabilis na tumalikod si Alfredo para sundin ang utos, ngunit muli siyang tinawag ng amo. Alfredo, ihanda mo ang sasakyan ko. Ang pinakamabilis. Ako mismo ang magmamaneho. Lalong nagulat si Alfredo. Ilang taon nang hindi nagmamaneho si Don Ernesto. Ngunit hindi na siya nagtanong. Tumango na lang siya at umalis. Sunod-sunod na kinuha ni Don Ernesto ang kanyang mga telepono, ang kanyang mga dating contact na matagal na niyang hindi ginagamit.
Ang unang tawag sa personal niyang linya sa Chief of Police. Chief, si Ernesto Alcantara ito. Kailangan ko ng pabor. Isang kaso ng kidnapping. O, ang anak ko. Gusto kong mahanap ninyo ang isang itim na luxury sedan, plaka. Ibibigay sa iyo ni Alfredo ang detalye. Gamitin mo ang lahat ng resources mo. Ang pangalawang tawag sa pinakamagaling na private investigator sa bansa. Gino, gisingin mo ang buong team mo. Bayaran ko kayo triple. May isang bata na nawawala. Pangalan niya ay Leo. Eto ang litrato niya. I-check niyo ang lahat ng iskinita sa Tondo at mga karatig lugar. Bawat sulok, bawat butas, buhay o patay, hanapin niyo siya. Ang pangatlong tawag sa kanyang abogado. Attorney, pumunta ka rito ngayon din. Magdala ka ng notaryo. May ipapasa akong ebidensya. Isang kopya ng CCTV footage para sa attempted murder laban kay Brian Alcantara at isang kopya ng isang lumang report para sa kasong arson at murder laban kay Lourdes Alcantara. Oras na para singilin sila. Pagkatapos ng mga tawag, sandali siyang huminto. Ang kanyang mga mata ay napako sa isang larawan sa kanyang mesa. Ang huling larawan nila ni Rosa, masaya silang nakangiti. Kinuha niya ito at tinitigan. Pagkatapos, dinukot niya mula sa kanyang pitaka ang litrato ni Leo na kinuna ng isa sa mga katulong kaninang umaga lang habang ito ay nagbabasa sa library. Pinagtabi niya ang dalawang litrato, ang kanyang nakaraan at ang kanyang kinabukasan, ang dalawang taong pareho niyang binigo. Patawarin mo ako, Rosa, bulong niya sa larawan. Nabigo kitang protektahan, nabigo kitang pakinggan. Pagkatapos, tumingin siya sa larawan ni Leo. Isang panibagong determinasyon ang bumuhos sa kanyang dugo. Pero hindi na mauulit. Hinaplos niya ang mukha ng bata sa litrato. Hindi ko na kayo bibiguin. Hindi na. Biglang bumukas ang pinto. Si Alfredo humihingal. Sir, wala na po sila Ma'am Lourdes at Sir Brian. Ang sabi po ng gwardiya sa gate, umalis sila sakay ng sedan kanina pa at hindi na bumalik. Hindi nagulat si Don Ernesto. Inaasahan na niya ito. Mga duwag. Tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi rehistradong numero. Si Alfredo yon, sa kabilang linya, gamit ang security phone. Sir, may lead na po kami. Isang bata na tumutugma sa description ni Leo, nakita sa isang barangay sa Tondo. Umiiyak daw po sa gitna ng ulan. Napatayo si Don Ernesto. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Ang apoy sa kanyang mga mata ay lalong nagliyab. Hindi na siya ang matandang nagluluksa. Hindi na siya ang emperador na natutulog sa kanyang trono. Ngayong gabi, isa siyang ama. Isang leon. At hahanapin niya ang kanyang anak. Puntahan ninyo. Utos niya. Ang boses ay matigas at puno ng panganib. Susunod ako. Ang ulan ay walang tigil. Ang bawat patak ay parang martilyong pumupukpok sa bubong ng kotseng minamaneho ni Don Ernesto. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang mga ugat ay lumilitaw. Ang bawat kanto, bawat eskinita na kanilang dinadaanan ay nagpapabagal sa kanya at ang bawat segundo ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang pasensya. Dito po, sir. Sigaw ni Alfredo mula sa shotgun seat. Itinuturo ang isang maliit na barong-barong na gawa sa yero at pinagtagpi-tagping kahoy. Ito po ang address na ibinigay ng informant. Itinigil ni Don Ernesto ang kotse. Bago pa man makababa si Alfredo, para pagbuksan siya, lumabas na siya. Hindi inalintana ang malakas na buhos ng ulan na agad bumasa sa kanyang mamahaling suit. Ang lugar ay isang bangungot, maputik, madilim, at mabaho. Ngunit walang anuman sa kanyang isip kundi ang makita ang kanyang anak. Sinundan niya si Alfredo patungo sa pinto ng barong-barong. Isang mahinang ilaw mula sa gasera ang tanging liwanag sa loob. Kumatok si Alfredo. Sino yan?
Isang mahinang boses ng babae ang sumagot. Security po ni Don Ernesto Alcantara. Nandyan po ba si Leo? Ilang sandali ng katahimikan. Pagkatapos ay dahan-dahang bumukas ang pinto. Isang payat na babae na may maputlang mukha ang sumilip. Ang mga mata nito ay puno ng pagod at pag-aalala. Bakit niyo po siya hinahanap? Hindi na nagsalita pa si Don Ernesto. Itinulak niya ng bahagya ang pinto at pumasok. At doon, nakita niya. Sa isang lumang papag sa sulok, nakahiga si Leo, nakabaluktot at nanginginig. Basang-basa ang kanyang mga damit at ang kanyang mukha ay namumula. Nilalagnat. Mataas ang lagnat. Leo? Narinig ng bata ang kanyang boses. Dahan-dahan itong dumilat. Sa una, ang mga mata nito ay malabo, puno ng pagkalito. Ngunit nang makilala siya, isang kislap ng pag-asa o takot ang gumuhit sa mukha nito. Itay? Bulong nito. Ang boses ay paos. Lumuhod si Don Ernesto sa tabi ng papag. Hindi inalintana ang maruming sahig. Hinawakan niya ang noo ng bata. Nag-aapoy sa lagnat. Anak, nandito na ako, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at pag-aalala. Patawarin mo ako. Niyakap niya ang nanginginig na katawan ni Leo. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang totoong takot. Takot na baka mahuli siya. Takot na baka mawala ulit ang kanyang anak. Humarap siya sa babae, ang tiya ni Leo. Ako ang ama niya. Pasensya na sa lahat ng ito. Huwag kayong mag-alala. Aalagaan ko kayo. Pareho. Binuhat niya si Leo. Magaan lang ito. Masyadong magaan para sa isang 2 anyos. Habang papalabas sila, narinig niya ang tawag ni Leo. Yung kwintas ko po. Kinuha niya. Shh! Huwag mo nang isipin. Yon, sabi ni Don Ernesto. Gagawan kita ng bago. 100, 1,000, kahit ilan ang gusto mo. Pero yun po ang bigay ni nanay. Tumagos ang mga salitang yon sa puso ni Don Ernesto. Isang pangako ang nabuo sa kanyang isipan. Pagbalik nila sa mansyon, ang lahat ay nagbago. Ang mga ilaw ay nakabukas ng maliwanag. Sa sala, naghihintay ang kanyang abogado. At sa gitna ng sala, napapaligiran ng mga pulis ay si Brian. Nahuli na ito habang sinusubukang tumakas. Ngunit si Lourdes, wala pa. Ibinigay ni Don Ernesto si Leo sa mga katulong. Dalhin niyo siya sa kwarto. Tawagan niyo ang pinakamagaling na doktor. Bantayan niyo siya. Pagkatapos, humarap siya sa eksena, sa kanyang harapan. Kalmado, malamig. Brian, sabi niya, ang kanyang boses ay walang emosyon. Lolo, hindi ko po sinasadya. Si Tita Lourdes po ang may pakana ng lahat. Pagmamakaawa ng binata. Alam ko. Sakto namang bumukas ang pinto. Pumasok si Lourdes, hindi alam ang naghihintay sa kanya. Ang mukha niya ay puno ng pagtataka. Ernesto, anong nangyayari dito? Bakit may mga pulis? Hindi siya sinagot ni Don Ernesto. Sa halip lumakad siya patungo sa center table. Kinuha niya ang 2 folder na iniwan ng kanyang abogado. Inihagis niya ang una sa harap ni Brian. Isang kopya ng CCTV footage. Attempted murder. Mabulok ka sa kulungan. Kinaladkad ng mga pulis si Brian palabas habang ito ay nagsisisigaw at nanunumpa. Pagkatapos, humarap si Don Ernesto kay Lourdes. Ang buong atensyon niya ay nasa babae na ngayon. Ang babaeng sumira sa kanyang buhay. At ikaw, sabi niya, ang boses ay mas malamig pa sa yelo. Dahan-dahan niyang inilapag ang pangalawang folder sa mesa. Ang ulat ng investigador. Ernesto, ano yan? Hindi ko maintindihan. Nagsimula nang manginig ang boses ni Lourdes. Huwag ka nang magpanggap. Putol ni Don Ernesto. Alam mo ang lahat ng ito. Binuklat niya ang folder sa huling pahina sa note ng investigador. Alam mong pinatay si Rosa. Alam mong sinadya ang sunog. Ngunit itinago mo.
Hinayaan mo akong mabuhay sa kasalanan. Ginamit mo ang aking sakit para sa sarili mong kapakanan. Lahat ng kulay ay nawala sa mukha ni Lourdes. Ang kanyang pagkukunwari ay gumuho. Ang natira ay ang hubad na katotohanan ng kanyang kasamaan. Hindi, hindi totoo yan. Kinuha mo ang kwintas ng anak ko. Patuloy ni Don Ernesto. Ang kanyang boses ay nagsimulang magtaas. Kinuha mo ang huling alaala niya sa kanyang ina at itinapon mo siya sa kalsada na parang aso. Sa sandaling iyon, bumaba si Leo mula sa hagdan. Inaalalayan ng isang katulong. Nakasuot na ito ng malinis na damit. Narinig niya ang sigawan. Nakita ni Lourdes ang bata. Nakita niya ang mga mata nito. Walang galit, walang paghihiganti. Tanging lungkot at awa. At sa wakas, bumigay siya. Ang makapangyarihang si Lourdes Alcantara ay napaluhod sa sahig. Ang lahat ng kanyang lakas, lahat ng kanyang pagmamatigas ay naglaho. Humagulgol siya na parang isang batang nawawala. Tumingin siya hindi kay Don Ernesto, kundi kay Leo. Patawarin mo ako, bata. Sabi niya sa gitna ng kanyang mga hikbi. Patawad. Natahimik ang lahat. Ang tanging maririnig ay ang pag-iyak ni Lourdes at ang malakas na buhos ng ulan sa labas. Lahat ng mga mata ay napunta kay Leo. Huminga siya ng malalim, nanginginig. Lumakad siya palapit. Humarap sa babaeng sumira ng kanyang tiwala at nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Ano ang gagawin niya? Lumipas ang ilang linggo. Ang malakas na bagyo na dumaan sa buhay ng mga Alcantara ay unti-unti nang humuhupa. Ang madilim na ulap ay nagbibigay daan na sa pagsikat ng isang bagong araw. Nakatayo si Leo sa malawak na hardin ng mansyon, hindi na ang marungis na bata mula sa kalye. Ang kanyang mga pisngi ay may laman na, ang kanyang balat ay makinis, at ang kanyang mga mata ay hindi na laging puno ng takot. Ngayon, mayroon ng kislap ng kapayapaan. Sa tabi niya, nakatayo ang kanyang tiyanena, nakaupo sa isang wheelchair habang nagpapahangin. Masigla na ito at malakas. Ang pinakamahuhusay na doktor, sa utos ni Don Ernesto, ang nag-asikaso sa kanya. Ang ganda dito, Leo, sabi ng kanyang tiya. Ang mga mata ay puno ng pagkamangha, parang paraiso. Ngumiti si Leo. Opo, tiya, paraiso nga po. Naalala niya ang gabing iyon. Ang gabing nakaluhod si Lourdes sa kanyang harapan, humihingi ng tawad. Hindi niya ito pinatawad. Hindi pa. Masyadong sariwa ang sugat. Ngunit hindi rin siya nagtanim ng galit. Sa halip, ang sinabi niya lang ay, sana po, mahanap niyo ang kapayapaan. Kinabukasan kinausap niya ang kanyang ama. Itay, ayoko po siyang makulong, sabi niya. Nagulat si Don Ernesto. Pero anak, sa lahat ng ginawa niya sa'yo, sa atin? Kapag ikinulong po natin siya, parang ikinulong na rin po natin ang galit sa puso natin. Gusto ko na pong maging malaya. Paliwanag ni Leo sa isang karunungang hindi akalain ni Don Ernesto na manggagaling sa isang bata. At sinunod siya ng ama. Hindi nagsampa ng kaso si Don Ernesto laban kay Lourdes. Sa halip, binigyan niya ito ng sapat na halaga para makapagsimula ng bagong buhay sa probinsya sa isang kondisyon. Hinding-hindi na ito magpapakita sa kanila kailanman. Walang salitang umalis si Lourdes, dala ang kahihiyan at marahil isang maliit na binhi ng pagsisisi. Si Brian naman ay humarap sa batas para sa kanyang mga krimen. Leo, anak? Ang boses ni Don Ernesto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Lumapit ito. Hindi na nakasuot ng malungkot at madilim na suit. Ngayon, simple lang ang suot nitong polo shirt. Ang dating malamig na mga mata ay puno na ng init at pagmamahal. May dala itong isang maliit na kahon. Para sa'yo, sabi nito. Binuksan ni Leo ang kahon. Sa loob, nakahimlay ang isang bagong kwintas. Hindi lang kalahati, buo ito.
gawa sa kumikinang na puting ginto at sa gitna, nakaukit ang pamilyar na bulaklak ng sampagwita. Mas maganda ito kaysa sa luma, ngunit pareho ang simbolo. Hindi ko na mahanap ang luma, malungkot na sabi ni Don Ernesto. Pero sana, magustuhan mo ito. Isang simbolo, hindi ng nakaraan kundi ng ating bagong simula. Isinuot ni Don Ernesto ang kwintas sa leeg ni Leo. Malamig ito sa kanyang balat, ngunit mainit ang pakiramdam sa kanyang puso. Salamat po, Itay. Niyakap ni Leo ang kanyang ama. Isang yakap na puno ng pasasalamat at pagmamahal na hindi na kailangan pang sabihin. May isa pa akong sorpresa, sabi ni Don Ernesto. Hindi na ako babalik sa pagpapatakbo ng kumpanya. Ipinasa ko na ito sa mga taong mapagkakatiwalaan ko. Sa halip, may bago akong proyekto. Ano po yon? Itatayo natin ang Rosa Foundation, sabi ni Don Ernesto. Ang mga mata ay nagningning. Isang pundasyon na tutulong sa mga batang katulad mo, mga batang nangangailangan ng pagkalinga, edukasyon at isang tahanan. Ito ang magiging bagong legacy ng pamilya Alcantara, hindi mga building opera, kundi pag-asa. Napangiti si Leo. Ang legasiyang yon ay isang bagay na maipagmamalaki niya. Tumayo sila roon magkatabi. Ang matandang lalaki na natutong magmahal muli, ang babaeng nabigyan ng pangalawang pagkakataon sa buhay, at ang batang lalaki na nagligtas sa kanilang lahat. Pinanood nila ang paglubog ng araw. Ang ginintoang liwanag ay nagbigay kulay sa buong hardin, isang pangako ng mas magandang umaga. Hindi na kailanman magiging perpekto ang kanilang buhay. Ang mga peklat ng nakaraan ay mananatili roon, ngunit ang mga peklat na yon ay hindi na simbolo ng sakit, kundi simbolo ng kanilang katatagan. Natagpuan nila ang isa't isa mula sa mga abo ng nakaraan at mula sa mga abong yon sa pundasyon ng pagmamahal, hustisya at kapatawaran. Sabay nilang itatayo ang kanilang bagong bukas, isang bagong bukang liwayway. At dito po nagtatapos ang kwento ng muling pagkikita at paghilom ng mga puso ni na Don Ernesto at ng kanyang anak, si Leo. Bago po tayo tuluyang magpaalam, nais ko pong mag-iwan ng isang munting mensahe. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin sa bawat kabanata ng kwentong ito. Ang inyong pakikinig ang nagbigay buhay sa bawat salita at sa bawat damdamin na aming inilatag. Ang pagsulat sa kwento ni Leo at Don Ernesto ay isang paglalakbay na puno ng iba't ibang emosyon. Naramdaman ko ang kanilang sakit, ang kanilang galit, at higit sa lahat, ang kanilang walang hanggang pag-asa. Ito ay isang paalala na gaano man kadilim ang nakaraan, laging may liwanag na naghihintay sa kinabukasan, na ang tunay na paghilom ay hindi matatagpuan sa paghihiganti, kundi sa kapangyarihan ng pagpapatawad sa iba, at higit sa lahat, sa ating mga sarili, at ang pamilya ay hindi laging nagsisimula sa dugo, kundi ito ay itinayo sa pundasyon ng pagmamahal, pag-aaruga, at pagpili sa isa't isa sa kabila ng lahat. Nais po naming marinig ang inyong saloobin. Anong aral ang inyong napulot? Aling bahagi ang pinakatumagos sa inyong puso? Huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga komento sa ibaba. Ang inyong mga salita ang nagsisilbing inspirasyon at lakas sa amin upang magpatuloy sa paglikha ng mga kwentong tatatak sa inyong mga puso. Hanggang sa muli, ito po ang inyong abang manunulat, laging nagpapasalamat.